push ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan kang gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Okay. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Celine at ni Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad dun sinabi ko dun sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko tong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na, or kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Z? Noong umpisa, syempre, parang annulment, marami na tayong storya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na ang storya, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya, alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes, ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano pa nararamdaman ng isang tatay or asawa. Direct Jeff. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So, hindi ito sinisiraan yung annulment. Ay, sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Ang galing nga kasi nung una, yung teaser na lumabas, para akala namin kayong dalawa ang mag-unmarry. Yung pala, magkaiba kayo ng relationship. Okay, let's open the floor for questions. Sino pong gusto unang magtanong? We have microphone set up. At si James, lalapit din sa inyo to hand you the microphone kung gusto niyo pong magtanong. Who wants to go first? Tita Aster! Ayun, si Tita Aster ang gustong unang magtanong. Abot lang natin kay Tita Aster yung microphone. 1 second, Tita. Thank you. Una-muna, I'd like to congratulate everyone, including the producers, attorney, congrats, at saka si Direk and Chris for doing such a beautiful family drama. Actually, trailer pa lang nakakaantig na Sobrang mabigat na, may dating na sa amin. Una muna, ito muna, siguro si Sanjo at saka si Angelica. I think everyone will siguro in the cast will be able to relate to the movie. Kasi this is not just about annulment or getting separated. Kasi halos lahat kayo, if not all, nakaranas ng hiwalayan. Di ba? Tama ba ang ano ko? So, like what Sanju said, nakaka-relate ka na ngayon because you're already a family man. You're a father, di ba? Likewise with Angelica. Kakaiba kasi nga ang tema ng pelikulang to. So, nagkaroon pa ba ng pagbabaan ng preparasyon to portray your respective roles? O talagang binasa na lang sa script kung ano binigay sa inyo? Both. Of course, may preparation dahil kailangan mong kilalanin yung character. But, yung naging mapalad ako dahil halos yung bumubuo ng pelikula, nakatrabaho ko na silang lahat sa mga projects ko noon. So, kahit pa paano naging confident ako na alam kong mas magiging madali yung proseso ko dahil kilala na namin yung isa't isa. Alam ko kung paano i-approach si Direk Chris nung umpisa pa lang dun sa script na baka pwedeng may mas ganito siguro, baka mas lagyan ng ganitong texture pa yung character. Kasi of course, nung binigay na sa akin yung character, may inputs na rin ako, may mga gusto na rin akong mangyari na baka mas magiging mag-work, ganyan. And of course, nung si Zanjo yung leading man, pang-ilang project na namin to ni Z. And ang tagal-tagal namin nagsama from Banana Sunday, lahat yata ng genre na pagsamahan na namin. Yes, parang lahat. So parang sobrang komportable namin sa isa't isa. But
yung preparation, naging madali talaga siya. And base kasi sa script, actually hindi ko siya nakikita na pinaglalaban yung annulment. Ang nakikita ko talaga, ang pinaglalaban niya is finding herself, finding her voice, and loving herself. Na yun yung gusto kong mag-mirror sa mga tao. Na napaka-importante kapag natutunan mo ng mahalin yung sarili mo, magkakaboses ka. Very well said. Sans? Sa preparation ko naman, siguro dito sa Unmarried, na hindi katulad nung usual na ginagawa ko sa mga ibang project. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback, doon ka mag-wig. Dito, present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zach and kay Solen. Dun sa family ko talaga. Na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag gantong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang sabi ko, sige, sa shoot ko na lang titingnan kung ano magiging chemistry or magiging ano nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya na natural. Hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ni Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko doon sa pamilya ko. Kasi yun yung mas para sa akin na yun, mas importante. Thank you. Can I extend the same question kina Nico and the rest of the cast? Kahit kina Direk siguro, at saka si Chris. In my preparation for my role as Attorney Willie, naging madali siya yung transition because I was preparing for the bar. So, medyo malapit sa ginagawa ko yung role. And at the same time, I'm also a child of an annulment. So, medyo alam ko yung pakiramdam, what's going through, the process of annulment. Ayun. Ito, experiencado. Yeah. For me, actually, for Steven, mas nakaka-relate ako sa character ni Celine. Tsaka ni Ivan eh. Kaya playing Steven, who is written to be very hateable. Kasi parang ako nagbabalancing act na sa akin na lang, I try to approach it in a way na this is still a human being. Even though I don't agree or I don't condone, I don't want to give him a pass for how he expresses himself, kung ano yung mga ginagawa niya sa pelikula. I wanted to understand why. And sa akin, parang na-realize ko, yung driving force talaga ni Steven is fear. Fear and insecurity. Just holding on to that image na nagiging mali na yung kung paano niya hinahandle, yung pagpapakita niya ng love niya na yun. And if I can actually answer the first question then, why I accepted, kasi yun nga, it's a very sensitive topic for me then. Pero even just reading the script and knowing that annulment wasn't a gimmick in the film. Hindi siya yung, let's do a film about annulment. Ito, parang gimmick siya. It's just so happens to be a story that revolves around annulment, which is a very, parang, a story that happens a lot here sa Philippines. It's very messy, talagang magulo siya, time-consuming talaga. Yung iba nga, parang decades, hindi pa rin nag-grant. Kaya in a way, I felt, sorry, I don't know if I can share, very fortunate na for my own situation, dahil dual citizen ako, I was lucky enough to get the chance to go through a divorce, which was relatively quicker. So in a way, I know it's not an advocacy film, it's just it's a family drama that just revolves around it. But if it can open some people's eyes then to the limits of our legal system when it comes to annulment, na maybe for those, kasi any relationship that ends is very painful for everyone involved. Pero relationships that must end, yung andun na talaga sa dulo, yung sinasabi nga ni Angelica na freedom is deserved na and needed. Sana there's an easier way to achieve that. Kaya I was very eager to accept the role. Thank you. Maupay nga, kulog nga yun. Maupay nga kulog. Salamat, Tom Tabayan.